So ayan daw yung sabi ni Kabayan, sabihin ko naman daw kung gaano kasela ng amo ko dito sa Turkey pagdating sa Lanis, sa linis. So wala talaga akong masasabi dahil kundi kabaliktaran talaga ng nararasan ko dyan sa Hong Kong dahil. Ang amo ko dyan sa Hong Kong napakaselan. Sobra. Akala ko normal lang yun. Yun na yung basta amo, ganun, ganun talaga sila, ganyan. Wala dito, dahi. Pagdating naman sa trabaho, dahi, ang daming bawas talaga. Diba, dito hindi ako nagmamarket. Hindi ako naghahatid ng alaga sa bus stop. Hindi ako nagluluto araw-araw ng soup. Hindi ako nagluluto ng pagkain nila. Kahit nga sa alaga ko, hanggang prepare lang ako sa alaga ko ng, mag-cut lang ako ng, pag wala yung tagaluto namin, mag-cut lang ako ng carrots, ng pipino, ng avocado, mga ganyan lang, kamatis, tapos i-plating ko sa plato ng alaga ko. Yun lang. Pagdating naman sa linis, nasa akin lang kung maglilinis ako o hindi. Tapos, parang nga, nag-hire lang sila day ng ano day, ng, alam mo yun, kalaro ng anak nila. Pag sinabi ng alaga, oh, let's play. Oh, laro kami, laro. Hindi nila ako, uy, kailangan mo gawin to. Ganyan. Kasi, tatlo kami dito. O ngayon may newborn, kumuha sila ng nurse. At saka, wala akong hugasan sa bottle kay breastfeeding ang amo ko. Wala. Diyos ko. Sa Hong Kong, bawal ka mabakante ng oras day. Kasi one time noon, na hindi ako gumawa ng, 'di ba, alas 5 na that time ng hapon. Hindi pa nagising yung alaga ko, tulog pa. Pero anytime pwede na siyang magising. Tapos alas 6 magluluto na ako. Tapos ko na yung daily routine ko. Nakita ako ng amo ko, sinita ako kinagabihan. Next time pag wala kang ginagawa, ganito gawin mo, ganyan. So sabi ko, ayaw niya pala na nababakante ako. Dito, day. Pagpapahingahin ka, kung wala ka nang gagawin, papauwi na ako dito sa kwarto ko. Kaya lulang-lula talaga ako, day. Diyos ko, sabi ko, may ganito pa palang amo. Diba? Alam niyo yun, diba ang katawan ko na na sanay sa Hong Kong na nervyosa eh. May na sila, relax. Napapansin siguro talaga nila kasi tulad nung second day ko dito, yung alaga ko, naglatay-latay ba sa sopa ba? Murag unggoy-unggoy ba? Yung anak ko, murog ko eh. Yung anak, magsalo-salo ko ba? Ingnan ko ni amo lalaki. Relax, hayaan mo siya. Ganun. Sabi ko, pwede ba yun? Kung mahulog, ganun. Masisi ako nito. Tapos, nung paakyat kami ng second floor, itong alaga ko gusto maghagdan. Tapos si amo nasa elevator na. Hindi ko alam kung kanina ako susunod. Sa amo kong babae, sa alaga ko, edi syempre, priority ang bata. Susunod sana ako dun sa alaga ko, ayaw ng alaga ko. Gusto niya siya lang mag-isa. Edi tinawag ako ni amo. Pwede ba yun? Ay nako, sabi ko sa inyo, kakaiba sila, day. Kabaliktaran talaga, day. Tapos, yung kumakain kami ng hapunan, day, talagang focus ako sa alaga ko. Hindi nawawala yung mata ko sa alaga ko. Dapat ganun, di ba? Ganun ako sa Hong Kong, day. Ingnan na po ko, relax. Tagaan niya ang cellphone. Nag-cellphone na yan. Relax ka na. Di ba? Kakaiba talaga sila, day. Kaya lulang-lula talaga. May ganito pa palang amo. Ganun, day. Diyos ko, day. Kaya parang, sabi ko nga, parang nag-hire lang sila ng kalaro ng anak nila. Hindi sila, basta, ambot. Hindi ko talaga ma-explain. Kabaliktaran talaga, day. Pagdating sa selan, day, naku, wala nga akong makitang alcohol dito. Samantalang doon sa Hong Kong, pagpasok mo pa lang sa pinto, may alcohol. Sa mesa may alcohol. Sa CR may alcohol. Sa kwarto may alcohol. Ganun, day. Dito, day. Day, wala. Ewan ko lang. Based lang naman to sa experience ko. Ewan ko lang sa ibang amo. Iba-iba pa rin naman yung amo, di ba? Kaya nagbe-base nga lang ako sa experience ko.
Kasi di naman pare-pareha. Ganun talaga. 'Di ba? Diyos ko,